Ito, video to ni Yorme. Tingnan natin, mamamalaki ko ba ito? Tingnan niyo ha. Ito po si Mayor Lacuna. Tingnan niyo video ni Mayor Lacuna at saka ni Yorme. Tingnan niyo mabuti. Ito. Tingnan niyo mabuti ha. Si Mayor Lacuna. Sabi, Mayora. Mayora. Anong gagawin ni Mayora? Mayora. Hello. Pwede ho ba ako makisuyo? Pwede ho unang-una, pumila lang po ng maayos. Ayun! Basag trip ka rin, Mayora. Sabi niya, Mayora! Mayora! Pwede bang makiusap? Pumila kayo ng maayos. Naku, binasag naman ito si Mayora. Pila, mga kababayan ko. Pumila po ng maayos. Hands forward, please. Hands forward. Hands, pumila na maayos at hands forward, please. Ayos kayo ha. Kayo ha. Pag hindi kayo umayos, papatawag kayo sa principal ni Mayor Mayora. Ni Mayora. Please, sige na. Naku, galit na si Mayora. Umayos kayo. Nagagalit na yun. Umayos kayo ha. Hindi kasi dapat kailangan. Tama naman, kailangan din natin ng disiplina. Umayos kayo. Tingnan naman natin ang reaction. Ito naman si Mayor Isko naman. Mayor Isko. Alam mo, ito yung ganitong pinagkakaguluhan si Isko. Hindi ko po nabalitaan yan. Hindi ko po nakita kung kanino. Yan po ay na-experience ko nung eleksyon. Talagang grabe pagkaguluhan si Mayor Isko. Pero alam mo maganda dito kay Mayor Isko. Kasi nga galing sa hirap. Talagang, alam mo, yan, si Mayor Isko, kasi minsan nakasakay ako sa security niya sa van ng security niya. Nung campaign, biglang tumatalon yan galing sa van. Di ba may mga ganun, pakaway-kaway? Biglang tumatalon yan sa pick-up, tapos pupunta doon na yung sa nanay na gusto siyang makapicture, mayakap, naka-wheelchair, tatalunin niya, tapos bigla niya yayakapin. Sunod naman yung mga security. Pero, bakit niya nagagawa yan? Galing kasi sa puso Yan ang katunayan yan. At galing sa hirap. Kasi pag galing ka sa hirap, meron ka talagang puso para sa kanila. Alam mo kasi yung kanilang nararamdaman. Yung yung pinanganak ng yung mga alta sa syudad, yung mga pinanganak na ng galing sa mga politikong kilala, yung mga karamihan diyan, ay nako, wala. Hindi mo mahawa. Naalala nyo dati yung campaign before, merong hinawakan lang yung braso, bumitaw na. Diba? May ganun kasi, hindi naman talaga tao sa puso nila yung pagtulong o yung kanilang paglapit doon sa mga kanilang nasasakupan. Si Yorme, iba talaga yan. Alam naman natin galing, alam mo may pagkakaparehas ito. Ako sa akin lang may pagkakaparehas si Yorme kay PRRD. Kasi ito, alam mo nung meeting namin, nung nag-meeting kami dyan sa lugar ni Serbong, at andyan ang Banateros, andyan sila Atty. Trixie, tsaka sila Doc Lorraine, tsaka sila Cabsec. Ilang beses niyang pinaulit-ulit sa amin. Alam mo ang problema natin ngayon? Ang presidente natin kasi laki sa layaw. Jeff Brooks. Yun talaga, paulit-ulit yun. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, yung mga nakaupo, laki sa yaman. Kaya wala talaga sila sa ground. Hindi talaga, alam ba niya kung paano magutom? Alam ba niya kung saan kukunin yung pera na ipambibili nila ng pagkain? Yung perang ipambibili nila ng yung pang-enrollment, halimbawa. Hindi kasi hindi nga
si PRRD sinabi niya, naranasan niyang lahat yun. Iba yung galing ka sa hirap. Kaya minsan, pansin nyo, walang leadership yung mga inuupo. Tandaan po natin ang executive department, which is the president, the mayors, yan po ay diretso. Kaya nga mas sabi ni PRRD sa amin, mas gusto ko pa maging mayor kaysa senador. Kasi senador, gawa ka ng gawa ng batas. Yung mayor, pag may nagloko, may naglasing, puntahan daw niya talaga agad. O sampalin niya agad. O, pag may naglasing at nagwala, o may pulis na nagwala sa bar, tanggalan niya agad ng baril. O suspindihin. Ibig sabihin nasa ground. Sila po yung directly connected sa tao. Pero pag ang executive department, whether the president or the mayor, etc., hindi galing sa ilalim, walang kalalagayan. Walang amor sa tao. At tingnan nyo si Yorme. Ayan po ay hindi fake news, hindi yan photo ops nung parang si Marcos nagbibigay ng nung may baha. Hindi. Yan ay normal niyang ginagawa. Nakita ko po yan. Ayan yung sigawan na ganyan, yung kilig na ganyan, totoong-totoo yan. Totoong-totoo yan. Tapos yung bigla siyang tatayo, sa katunayan, meron pa nga akong video, nag-viral yun eh. Tumayo si Yorme, tapos biglang tumalon sa stage. Natumba. Nakuhanan ko. Sabi ko, Yorme, permission to post. Sabi niya, sige lang, post mo. O yun, nag-viral. Bagsak si Yorme. Pero totoo yan. Nakita ko yan. Ng dalawang mata ko. Hindi po paepal yan. Talagang lagi niyang ginagawa yan. Pag may mga ganyan, ayaw niya sa stage. Kukuha siya ng upuan, dyan siya. Doon siya sa gitna ng tao magsasalita. Kukuha siya ng upuan, magsasalita siya doon. Hindi yung nasa stage, malayo sa tao. Iba ito si Yorme. Sabi ko sa inyo, nakatungtong ang paa nito sa sahig. Kasi nga, dating mayor, ay dating mahirap. Totoo yan, may awa ang Diyos. Alam mo, ang ganda na ang ganda na nangyari sa Manila before. Ito kayo na lang magtanong sa mga taga Manila. Ang dami nagsabi, gumanda ang Manila nung panahon ni Yorme at nung panahon ni Lacuna na Baboy. Ang dami daw krimen. Basta, ayokong magbigay sa inyo ng kayo na lang, tanungin ninyo kung kayo ay hindi taga Maynila. Tanungin ninyo kasi kinakamusta ko parati. Kamusta ang panunungkulan ni Mayor Lacuna? Ganun daw. Pangit. Pangit. Yung naayos ni Mayor Isko, na Baboy ni Mayor Lacuna. Papasalamat ako, napakasipag ng inyong mga barangay official. Palakpakan nyo naman sila. Wala naman natin grasya. Di bale, yung bahay, yung gamit, mawawala. Pero pwede pa rin maibalik. May awa ang Diyos. Kita nyo yung mga nawala, ito hands-on to si Isko. Ang importante, buhay tayo lahat. May awa ang Diyos. Buhay kami, nandito. Dahil si Chairman Higo. Alam mo, ito si Yorme. Ang ganda ng suggestion eh. Sabi, gawin niyang parang Davao ang Maynila. And let it be the showroom. Parang ginawa ng Duterte sa Davao. Nilinis, pinaganda. Kasi pag nagawa mo yan sa Maynila, na ngayon ay ang gulo-gulo, ngayon ay ang dumi-dumi, at maayos niyang muli ang Maynila, someday, mag 3 terms siya as mayor, someday, pwedeng tumakbo si Yorme as president. Basta maayos lang niya ang Maynila.
katulad ng sa Davao, at ako'y naniniwala kaya niya yon. Yun lang, hindi kaya ng mabilisan. No? Pero nagawa nga niya, ang dami niyang nagawa ng 3 years. Pero syempre, mas marami pa siyang magagawa. Halimbawa ay magtatagal siyang mayor ng Maynila. Marami pang kasi alam mo, sentro po ng bansang Pilipinas ang Maynila. Hindi po ganun kadaling ayusin yan. Napakadaming tao sa Maynila. Sa katunayan, ako ayoko nagpupunta dyan dahil napaka-traffic, napakadaming tao, nahihilo ko. No, pero kung maiayos na yun at mahahalin tulad sa Davao, nako. Hindi lang po buong Pilipinas sasaludo kay Yorme. Kahit ibang bansa sasaludo kay Yorme at pag-aaralan kung paano nagawa ng dating mahirap na katulad ni Yorme at naiayos ang Maynila. Muntik na eh. Muntik lang. Kasi naayos na niya, kaya lang pumasok na si Mayor Lacuna dahil siya tumakbo bilang presidente, no? Pero kung siya ay magti-3 terms as mayor ng Maynila, naku, baka buong Pilipinas makinabang. Kasi makikita nila kung anong ginawa sa Maynila, baka gayahin ng mga ibang syudad na kung nagawa sa Maynila na napakahirap gawin, nagawa ni Yorme. Nako. Ayan. Ibang-iba ito. Tingnan nyo po. At ako'y may balita nga. Ako'y tanong lang Mayor Lacuna. Kasi alam nyo, di ba, may SONA. State of the Nation Address. Yan po ay para sa President. Meron din pong SOCA na tinatawag or State of the City Address. Yan. Para sa syudad naman. Okay? Meron akong balita. Ako'y nagtatanong lang. Totoo ba yung nabalitaan ko, Mayor Lacuna, na kayo ay magkakaroon, kayo'y kasalukuyang magkakaroon ng SOCA, or ngayon na yun, alam ko ngayon yun eh. Meron kayong SOCA, pero hindi sa lungsod ng Maynila. Sa Pasay. Ako'y nagtatanong, medyo insulto po yan. Bakit hindi ninyo gawin yung inyong SOCA sa sarili nyong syudad? Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa si Marcos, nagsona siya sa Hawaii. Anong sasabihin mo? Marcos, diyan ka na lang sa Hawaii. Diyan ka nagsona, dapat dito ka magsona kung ano yung ina-address mo. Ano bang ina-address mo? State of the Nation Address. Ano bang ina-address mo? Kalagayan ng bansang Pilipinas. Dito ka magsona sa Pilipinas. Kung SOCA naman, ano ba yung ina-address mo? Ano bang kalagayan nung city? Kaya nga SOCA eh. State of the City Address. Ba't ka maglalagay ng magsasalita ka ng SOCA doon sa ibang lugar? Nabalitaan ko lang naman yan. Totoo ba yan? Kung hindi totoo, dapat kasi kumakalat yung balita na yan. Sabihin mo, Mayora. Pero kung totoo yan, anong nakain mo? Diyan ka na lang pumesto, wag na sa Maynila. Yan ay insulto po sa mga taga Manila. Di ba? Kung sa Pasay. Bakit ka sa Pasay? Ano ba? Simpleng-simple naman, Mayor. Tanong ko sa'yo, Mayor. Sumipsip ka pa nga, Mayora, kay Sumipsip ka pa nga, Mayora, kay Marcos dahil sabi mo, parehas kayo. Tama yung sinabi na sa SONA ni President Marcos. Parehas kayo ng plano. Tanong ko sa iyo, total sumipsip ka na rin kay Marcos. Tanong ko sa iyo, halimbawa, nagsona si Marcos sa Hawaii. Type mo. Di ba? Simple. Bakit ka sa Pasay? Ano ba naman? Totoo ba yan, Mayora? Sumagot ka. Sagutin mo, hindi po ako nagde-demand. Sagutin mo yung mga nasasakupan mo. Kaya sabi ko sa inyo, nakakabalita ako kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman kailangan nagpupunta ako dyan sa lugar para mabalitaan ko I'm watching you. Naku, marami tayong nababalitaan dyan sa Maynila. Marami tayong kaibigan dyan. Ba't dyan ka magsosoka? Paliwanag mo kung totoo yan or hindi. Kasi paliwanag mo dyan sa nasasakupan mo sa Maynila. Sabi ni as DH, mas okay siguro kung si Yorme.
Kung si Yorme, kung si Yorme ang naging presidente natin, sasabihin ko sa inyo, eto, yung droga, mababawasan ng husto. Ako sisiguraduhin ko sa inyo, hindi nag-aadikto si Yorme. Sigurado ako. Hindi nagpupulburon to. Sigurado ako. Hindi ka naman magiging ganyang kagwapo kung nagpupulburon ka eh. Ay, nako, meron akong kaklase. Totoo, pasensya na, Yorme ha. Mas gwapo pa kay Yorme. Napakagwapo nun, napaka-popular sa school namin yun. Nung huli kong makita, hindi ko na siya makilala. Papapangiting ka talaga. Ngiwi-ngiwi na eh. Paano ka gagwapo, ganun-ganun ka? Hindi, naku, susunugin yung kutis mo. Pati ngiwi mo, susunugin. Mas maayos to kung ito naging presidente. Kaya lang nabudol yung mga ano natin. Binudol. But one thing for sure, yung ganyang edad, matanda na si Yorme, katanda ko yan. 50 na yan eh. No? 50 o 49. Matanda ko 1 year sa kanya eh. Yung ganyang kagwapo, sigurado ko hindi nag-a-addict. Malabong nag-a-addict yan. O yan, sabi, kulay kahoy na course, di ba? Usually, pag ganyang edad, matanda na, pangit na yan kung ano. Lalo't nag-addict, nakaw. Pakisagot lang po. Bakit? Kung totoo yung balita, bakit ka magsosoka, Mayora, sa ibang syudad? Anong nakain mo?